pag-usapan natin yung negosyo, no? So when we say negosyo, importante. Sa negosyo, dalawa lang naman ang ino-offer niyan. Either it is serbisyo or produkto. Pag serbisyo, maybe possible, security guard agency, mga bus company, no? Serbisyo sila. Na mas maganda serbisyo nila, mas malaki ang chance pumutok yung programa nila. Pero ang pinaka, more than 90% marahil ng business ay may product-based lahat. Okay, so pag product-based ka naman, siyempre, alamin mo rin ano yung concern. So since tayo po ay nasa wellness industry, ang concern natin ay kalusugan. So number 3 tayo sa buong mundo. Isa billion profits na po ang ganitong klase ng industriya, ang mga food supplement kasi kalusugan siya eh. Tama po. So by the way, mindset-wise, pag sinabing negosyo, may puhunan. Okay, tama po 'yun. At the same time, sa traditional na negosyo like hardware, 'di ba, mga butika, karinderya, restaurant, malaki ang puhunan, malaki ang income. It depends sa puhunan, sa capital, no? Okay, so yun po yung importante. Pero mayroon tayong hindi na-anticipate na sitwasyon, no? Ang importante po sa negosyo is yung knowledge, kaalaman. Okay, yung kaalaman mo sa negosyong papasukin mo. Tapos ang maganda rito sa negosyong papakita ko sa inyo, okay, this is a new system ng pagnenegosyo. Hindi po ito yung traditional na kailangan mo ng malaking puhunan. Hindi po. Ito maganda rito, alam naman natin sa traditional na negosyo kung saan naka-place yung negosyo mo. Yung market mo, dun lang sa place na nandun ka eh, tama? Ito maganda because of system na meron ito. Buong mundo market mo. Imagine mo buong mundo market mo, not unlike yung sari-sari store. Ang market mo, yung block lang. Tama, mismo barangay lang. Possible nga, di mo makater yung buong barangay eh, tama? So ibig sabihin limited yung limited yung market. Ito po buong mundo because yung system kasi ang ini-introduce ko sa inyo, isang makabagong way ng pagnenegosyo. At ang good news, kung nabanggit ko sa inyo na ang negosyo kailangan ng malaking puhunan para malaki ang kita, because of the system na meron tayo, walang puhunan, malaki kita. Imagine nyo, no? I just want to justified na lang marahil para at least makita mo bakit mas maganda ang sistema ng OneOpti because the system-wise created na siya. And the same time, technology-wise, upgraded tayo. Okay, so ganun po. So dito po sa negosyo natin because of the system. And of course, hindi pwede mawala yung product, no? So ako po naniniwala na kung ang produkto natin ay pangkalusugan, importante po ba na malusog tayo? O yes or no? Importante ba na malusog tayo kung tayo ay nagpo-promote ng kalusugan? Okay, maybe possible. Kailangan mo yon because we are the product of our product. We are the model eh. Tama po. So importante po sa atin yon. So ibig sabihin pala, kung ang negosyo natin ay pangkalusugan, normal na gumagamit tayo ng product, right? So ito yung good news. Dinivert ng company, ang kailangan mo lang para makapag-start sa negosyo natin is to become a distributor. Distributor. When we say distributor, magiging business partner ka ng company. So since wala siyang puhunan, pero ang kailangan mo is gumamit ng product, so bibili ka lang ng product. Sa madaling salita. Ang good news, ang sabi ng company, hindi mo kailangan bumili ng paisa-isa. Ang gusto ko, bigyan ka pa ng isang way na makakatipid ka. So wholesale. Bibigay ko sa iyo ng wholesale sa pinakamurang paraan, tama? So sabi ng company, to become a distributor, ang kailangan mo lang is bumili ka lang ng tinatawag nating package. So ang question is, how much the package? Affordable ba siya? Of course, all the packages are available, but I just want to introduce the lesser one. So sa pinakamura tayo. Pero not necessarily, ito po yung ipinapakilala ko. Pero gusto ko kasi, direct to the point, at least wala ka ng alinlangan. Kasi gagamit ka ng product, at least makabili ka na ng panggamit mo and you become a distributor. Just upgrade na lang pag nagninegosyo ka na. So introduce ko sa inyo, yung pinakamura natin is yung Neo package is worth 1,988. Pinakamadaling access para maging distributor ka at makagamit ka ng product. It compose 4 na Opti Juice, tapos 2 coffee, then Optibus, pero as of now, pinalitan ito ng Optifit Juice, yung favorite ko, no? So ang cost nito, pag kinumpute mo is 2,400. So when we say 400, mo siya as wholesale. Since wholesale siya, malaki ang chance na makakatipid ka talaga. So ito good news. When you buy, pag binili mo itong ating Neo package, you become a distributor at automatic mare-registered ka as distributor o business partner ka na ng company. So ang mangyayari po, magkakaroon ka ng benefits being a distributor. Number 1, magkakaroon ka ng access sa ating virtual account o dashboard na makakapag-download ka ng OneOpti Lifestyle International dashboard. So ang purpose naman to, because siyempre e-commerce na tayo, high-tech na yung ating negosyo, with technology. Ang purpose nun is to monitoring. Okay? Doon mo lahat ng transaction mo, doon mo na gagawin. Okay? So makikita mo lahat yung galaw ng negosyo mo doon sa account mo through online. Yun ang good news. Second, magkakaroon ka ng access sa mga free training at seminar like Zoom meeting na ganito, no?
Ayan, magkakaroon ka. So what we need to do, I always advise by the way, no, na kailangan aralin natin yung business kasi ang laki ng promise nito, maniwala po kayo. Then free lifetime business, one time ka lang sasali, ha? Walang renewal. Di mo kailangan monthly, yearly, magre-renew ka, bibili ka package. No. Okay, so pagbili mo ng new package, habang buhay na to, lifetime ka ng discounted. So how much the discount naman? Up to 43%. Not fixed as 43%. Baka magkaroon ng question, ha? Up to 43%. So, ibig sabihin, difference ang discount. Pero ang pinakamataas, up to 43%. At ang pinakamababa marahil, may be possible, mga 20 to 30% na discount. Pinakamababa na yon. So, lifetime mo namang discount. So, ang laki ng tulong kung user ka ng product. Tapos, syempre, may mga incentive na binibigay ang company like local and travel incentive. Just in case ma-reach mo yung mechanics. Ito naman, open sa lahat, yung educational assistant, pang tuition, kung may mga anak na nag-aaral, trabahuin mo to, maybe possible, magmalilibre na yung pang tuition natin. And sometimes, syempre, may nahu-hospital, kailangan natin ng expenses. So, makakatulong din po ang assistant ng ating company. So, gadget appliances, gusto mo pang gamit sa pang-negosyo, maybe possible, marirequest natin kasi isa incentive rin ng company. Tapos, may kakaroon ka na ng business system. Yung system ang binibili natin ang kasama dun sa package. Free naman yon. Access mo yon para magawa mo yung system. So, we have 6 ways to earn. 6 ang paraan para magkaroon ng income dito. Number 1 is direct selling. Meron tayong direct referral, sales match pairing bonus, redundant bonus, infinity at unilevel. Explain ko lang, unawain, intindihin ha, at least magawa natin itong 6 na to para ma-maximize natin yung income. Ang number 1, importanteng training ground natin, yung pagkikwento ng testimony. No hard selling. Hindi ito katulad na nagtitinda tayo ng balot na sumisigaw tayo, balot. Hindi walang ganon. Just sharing the testimony, the benefits of the product, ano ba yung medicinal qualities ng ingredients, ano yung possible. So what we need to do is to address yung kanilang problem. So maging solution tayo. So maganda because we are distributors, so up to 43% ang discount natin. So mayroon 2 price available ang bawat product. Number 1 price niya is yung tinatawag nating DP is for distributor. Kaya sa distributor price, so yung isang bottle natin, it costs 200 pesos. Pero kapag binenta mo, SRP, suggested retail price, suggested lang naman ng company na pwede mo siyang ibenta up to 350. Kung may mga expenses like shipping, may mga gastos na nangyari, pwede mong idagdag sa 350. Possible po 'yon ha. It can allowed ng company. So like example, itong coffee natin, siyempre dahil may distributor price, 200 lang siya. 10 sachet ito, parang 20 pesos, pero 12 sangkap niya, tama? So pwede mong ibenta ng 250 o more than sa 250. Etong Keto Fit, of course, alam natin na kapag pampaslim, pampapayat, it costs a lot. So ang maganda, yung discounted price mo maliit, 220 kasi kasali ka, pwede mong ibenta 360, ang laki ng possible income mo. O pampapayat din to, so expect mo na mas mataas ang cost nito. So 350, pwede mong ibenta ng 400. So ayun. So yung choco drink natin, maganda rin to, pampatalino to eh. Bestseller din to. Tapos yung OptiSmile, 250. 2 months na, hindi pa to ubos eh. Tama? Kasi a little amount lang naman yung kailangan mo. O please naman, yung pampabata. Apple stem cell, it costs 200 lang oh. 8,000, 2,000 to 2,500 ang competitive stem cell soap sa labas ha. Sa atin, 200 lang. Okay? So yung Kojic natin, affordable siya. Ganyan naman talaga ang price ng Kojic sa labas. Pero maganda sa atin, yung pagkaka-press niya at yung ingredients natin, medyo maganda talaga. Quality talaga yung product natin. May pagmamalaki. Yung OptiWhite natin, yung glutathione capsule natin is 30 capsule to. So for 1 month na. Kung everyday ay once. So para 2,000 lang siya yung SRP, 1,400 naman. Tapos yung ating barley. Alam naman natin ang barley. It cost expensive talaga sa labas. Pero sa atin, pure organic to ha. We certified by the third party from Singapore na talagang organic yung sa atin. No? So 700 lang, 415, 10 sachet na to. We are the cheapest. Okay, barley, but number 1 in quality. Kasi yun ang main goal ng company natin, no? Mag-provide ng produktong quality. Okay, yung miracle oil natin, yung ating skin diseases oil. Okay, so yung ating, alam nyo na, anti-stress, muscle pain, at yung ating OptiBoost na kailangan ng kalalakihan. So ito po, gawin nating part ng daily natin to, intake yung ating OptiBoost. So yung direct selling, i-practice natin kasi negosyo pinag-uusapan natin ha. O sa umpisa, pwede possible, mayroong mga something na mga fear, mga takot. No? Pero kailangan natin i-overcome yon to become successful sa business side. Okay? So, don't neglect yung retail price. Please po, aralin natin yung product kasi is a way para makatulong. Okay? So, second, tulungan namin kayo na pag-i-introduce nung product. Kasi ang maganda rito, pwede mong i-share yung business side.
Okay, so pag hindi ka pa marunong, ang kailangan mo lang gawin is mag-invite ka lang. Saan mo i-invite? Sa Zoom meeting. Like itong ginagawa natin to, regular naman to eh. Okay, so Sunday, meron tayong Wednesday, meron tayong Thursday, tapos meron tayong Saturday. Minsan Martes may training tayo how to do the business. So just give time lang, importante. Tapos pero kung open naman siya dun sa face-to-face, pwede mong invite sa office. Meron tayong Monday, meron tayong Friday, meron tayong Saturday. Tapos a lot of activities every Saturday, Sunday sa mga Jollibee. Yun. So meron tayong mga ano doon, mga event na gano'n. No? So pwede mo siya kung saan siya at ease. Okay? Pero ako always suggest, consider nyo lagi ang Zoom. Okay? So andito naman kami para tulungan kayo. Just invite them. Importante yung information-wise, matulungan namin kayo. So dito, i-introduce natin yung product, introduce natin yung business side. Okay, so when we say direct referral, once na na-interest sa business, okay, so kasi ano po yung point ko, kapag na-interest sa business, di ba bibili po siya ng package, right? So yung package kasi, merong kang commission na matatanggap sa every package na mabibenta mo. So I just want to introduce yung additional package natin, no? So hindi lang talaga niyo package natin. So we have 5 available package. So introduce ko sa inyo yung builders package natin. Maganda rin yung combination ng product ng builders package kasi meron siyang meron siyang pure na barley. Okay, tapos ang I always advise yung ating starter, yung 6988 if it can afford naman at may capacity. Ito po. At dito kayo mag-umpisa, pwede rin ito. Kasi yung lahat ng product nandoon na sa package. Okay, tapos yung meron tayong global package, more than package. But lagi pong more than doon sa nilabas mo yung matatanggap mong product. And of course, yung elite package, no? So we have different 5 package. So when you say direct referral, pag nakabenta ka ng package, at na-interest kasi sa negosyo, yun lang isang way para maging distributor is to purchase yung package, no? So meron kang direct referral or direct commission, sales commission ang tawag doon sa package na mabibenta mo. Yung business kasi binenta mo. So like example, ang binili niya ay new package, meron kang 100 pesos na direct referral. In-invite mo lang naman. After na bumili yung package, may pakinabang ka doon sa package na benta mo. Pero actually, hindi ka nagbenta, right? Hindi ka naman, wala ka namang package. Bibili kasi siya sa office eh, sa mga mega center. Tama? Oh, ay ang binili niya builder package, meron kang 200 pesos. Nag-invite ka lang naman eh. Tama? So, nakatulong ka pa information-wise. O, ang binila ay starter, meron kang 600 pesos. Laking tulong to. So, kung nakakabenta ka ng isang package na starter every day or every week na lang, di laking tulong na kahit pa paano, laking tulong na to sa expenses natin. What if global package? May capacity talaga niyan. Mga class B, class C, kaya na yan, afford yan. So 1-2, paano yung elite package natin? Di ba? May 1-8 ka. So unlimited yung income kasi nga, lahat naman pwedeng imbitahin basta't magkaroon ka lang mag-approach. Sa maganda, through training, natututunan po yung pag-i-invite. So ang good news, pag bumili sila ng package, di ba negosyante sila? So anong good news? Yung negosyo nila considered as negosyo mo. Para kang nag-franchise lang sa'yo. So it become nagmo-multiply yung negosyo mo sa pamamagitan ng mga taong bumibili ng package o nagde-decide din na magnegosyo through your invite. Yun ang maganda. At ang maganda, once na pag sila naman na nag-invite ng kanilang kakilala to share yung ating business, may possible bonus tayo, yung team sales pairing bonus. Dito lang sa team sales pairing bonus, kailangan lang ma-appreciate natin to. Kailangan mo lang dito makabuo ng at least 2 grupo. Madali lang naman kasi para mabuo mo ng 2 grupo, kailangan mo lang ng 2 tao, minimum 2 kakilala. Ang dami naman natin kakilala kasi kaibigan, kaklase, di ba, katrabaho, di ba, kainuman, kapitbahay, di ba? Ang dami natin kakilala. Anong gagawin? Nag-i-invite lang naman tayo tama pa? So ang base po o standard procedure para magkaroon ka ng pairing bonus, ang tawag po dyan ay package pairing points. So by points po tayo because we have different packages kasi. Ang standard natin is 50 points na mabebenta ng grupo mo sa left, then magmamatch siya ng 50 points sa right, mayroon kang bonus na 300 pesos sa pairing bonus. Maliit lang siya. Pero ang good news, pwedeng mas malaki. It depends sa points na mabibenta mo. So yung points naman, manggagaling siya dun sa package na mabibenta natin. So by the way, yung 50 points is coming from new package lang Kasi pag nag-builder siya, may 100 points yun, 200 yung starter, yung global 400, at 800 points yung elite. It depends kung ano mabibenta mong package. Doon magbe-base yung pairing mo. So by points siya, left and right. Like example, para ma-appreciate mo, babalikan natin yung procedure, no, yung standard. So anong gagawin? Mag-i-invite ka lang pag i-share mo yung negosyo at produkto. Tama. Pag hindi ka pa masyadong marunong. Pero kung marunong ka na, just share it. Okay? By your own. Kaya mo naman yun. What we need to do is yung materials lang naman like Clearbook or PowerPoint presentation. Yun lang naman kailangan mo pag kaya mo na. Pero pag hindi pa, just invite kami munang mga medyo nauna ng konti. Okay? Tulong namin sa inyo yon. So pag in-invite mo si Beth, nag-decide si Beth, sige gusto kong magnegosyo. Wala siyang choice magpipili siya sa package. Like example, sabi niya, parang gusto ko mag-start dun sa new package kasi yun lang yung talagang afford ko.
O ang maganda, pag nabenta ka ng package, bumili siya ng package, di ba nakabenta ang company because of you. So meron kang direct referral, yung kanina 100 pesos ka nun. So ang tanong, ilang points yung Neo package? Di ba 50 points yun? So merong benta yung left mo ng 50 points. What we need to do is magkaroon lang ng market yung right para magkaroon ka ng pairing. Invite mo si Manny. O si Manny, bumili siya. Neo din, no? So may 100 pesos ka, benta sa package. 50 points din yan. Look the package pairing points. Ano yung standard? 50 points sa left, 50 points sa right. Magkakaroon ka ng match, di ba? So meron kang 300 pesos. So 500 pesos ang kinita mo, nag-invite ka lang ng 2 tao, natulungan mo pa na magkaroon ng negosyo and maybe possible soon, magiging healthy na rin sila kasi magiging user na natin ng produkto natin. Tama po? So maganda, ito si Beth, anong gagawin? May Zoom, edi mag-invite din siya ng kakilala niya na hindi mo nakakilala. Posible to ha. Since 5 naman yung i-introduce natin na package, pwedeng yung in-invite niya, magustuhan yung builders kasi gusto niya yung barley. 100 points yun. The same din sa nangyari kay Manny, builders yung binili. So, since 100 points yan, ikaw, magkano kita mo? 600. So, kumita ka ng 600 pesos. Yung direct referral, it depends kung sino yung nag-invite. Maybe possible kay Beth at kay Manny yan. Pero ikaw, isipin mo ha, nag-invite lang si Beth at si Manny, kumita ka 600 dahil nagkaroon ng production yung left and right mo. O possible to ha, na yung in-invite ni Beth na bumili ng builders, nag-invite, ang binili, starter. Yung kompletong product. 200 points yun. Starter din to, 200 points. So magkano yung match mo? Meron ka 1-2. Di ba? So hindi na masama kasi bakit unang-una may big question dito. Sino yung nag-invite? Hindi na ikaw. Yung mga tao mo na sa left at sa right. Pero makikinabang ka sa pairing bonus kasi nagmamatch siya. Okay, so maganda. Paano kung ang bumili global? May capacity. Hindi natin pwedeng i-judge bawat tao, tama? 400 points yun. Edi meron kang 2,400. Akyat sa'yo. Hindi na masama. Kasi bakit? Nag-invite kayo ng mga tao mo eh. So mean to say, lahat ng sumasaling tao sa'yo, consider tao, negosyo mo. What we need to do is tulungan sila at turuan, of course. So encourage umattend ng training. Mag-aral. Kasi negosyo to eh. Ang negosyo, ang main promise ng negosyo is profit income. Kapag inaral mo at alam mo ang gagawin mo sa negosyong pinasok mo. Kasi yun talaga ang kapalit ng pagpasok sa negosyo, magkaroon ka ng income. Kaya hindi ka magkaka-income kung hindi mo alam gawin yung negosyo. What we need to do is turuan sila. And of course, tulungan kung ano yung hindi nila kaya, tayo yung gumawa. Tama po. Paano yung global naka-invite ng Elite? 800 points yun. Good news yun to. Elite, 800 points. Ang nag-invite yung tao mo sa left at right, magkano yung match mo dyan? Babayaran ka ng company magkano? 4,800. Isipin mo, dagdag kita. Laking tulong to sa family natin, right? So ang good news, isipin mo to. Hindi na ikaw ang nagbenta, yung mga tao mo na. Pero may mapapaisip ka rin eh. Engineer, what if magkaiba yung package na binili? Ano yung pwedeng mangyari? Okay lang. Walang problema. Like example, ito, global. Okay, so 400 points yan. Ito naman, ang na-invite niya is Neo. That's only 50 points. Pero siyempre, hindi babayaran yung 400 points. Kung ano yung pinakamaliit, yun muna ang imamatch. So babayaran ka lang ng 300 points. Pero hindi masasayang yung remaining points mo na 350 kasi magiging waiting points mo yan. So since by points siya, lahat ng nabibenta ng group A mo, ng left mo, magsasama-sama lang yung points na yon kung strong sila at wala pang match. Pag naman nagkaroon ng pang match, kung ilan yung pumasok, like example, isang builders, isang starter, isang Neo, isang araw, so ito total lang yung points na yun at imamatch yun dun sa waiting mo na meron ka na before. Ganun lang siya kasimple. At ang good news dito, ito, good news, baka ma-misinterpret. Kasi may mga ibang company, kapag Neo ka, dapat Neo lang yung babayaran. No, kahit Neo ka, nakapagpasali ka ng Elite, at mayroon kang possible na magkakaroon ng match, babayaran ka ng company. Okay, yun yung pinakamaganda at advantage natin. No matter what, anong package meron ka. Pero I always suggest, okay, mag-upgrade na lang tayo. Upgradable naman yung package. So we start from Neo, din trabahuhin natin. Okay, then at the same time, pwede natin i-upgrade. Importante na mag-upgrade kasi may maximum kasi yung income. Pag sinabing maximum, hanggang dun lang ang pwedeng kitain. So difference package, different yung maximum na income. Kung ikaw papipiliin, siyempre mas gusto mo dun sa malaki. Kasi, like example, si Ma'am Emily, di ba? Pag tinanong mo, anong gusto niya? Gusto niya yung malaking income. Tama? Yun po yun. Wala na si Ma'am Emily, nakatulog na. Saan pa yan? Diyan pa ba? Hindi ko na makita. So, pag-usapan natin yung maximum income. So, like example, Neo ka. Ito maximum income ng Neo, may maximum kasi yung match. Hanggang doon lang ang kayang bayaran ng company. Ang tawag doon safety net para hindi naman bumagsak ang company. So, may maximum kasi kung babayaran lahat, talagang mapupunta lang sa atin yung pera. So, hindi po may maximum. Yung sobra, sa company yon. So, like Neo, ang babayaran lang sa atin, maximum to is 8 pairs lang per day. So, 7 yung cash, isang GC. So, pag tinotal mo yun, 8 match lang. 2,400. 8 300 pesos. Hanggang doon lang. Pag naging 9, naging 10, naging 11,
wala po tayong magagawa, hanggang 8 lang ang pwedeng bayaran sa atin. So 2,400 per day, malaking tulong na rin kasi pag kinonvert mo siya sa weekly, it costs 6,000, 16,000 eh. 800 para 17,000. Tapos ang monthly nito is 67,200. So yan po yung possible na income mo doon sa Neo package mo. Kaya lang hanggang ganyan ka na lang. So ano yung gagawin mo? Pwede ka ngayong mag-upgrade. So from Neo, okay? So yung account mo na Neo, pag bumili ka ng builders, magiging builders account ka na. Okay, ngayon gusto mo naman direct to starter, so magiging starter ang account mo. Ay paano kung nag-upgrade ka sa global, magiging global yan or magiging elite yan. So upgradable naman pala siya. Kaya nga inintroduce ko na kagad yung maliit kasi ang gusto ko maging transparent. Na kung gusto mo yung negosyo makapag-umpisa, okay, doon ka sa Neo, umpisa agad tayo. Pero kung may capacity ka naman, maybe possible, more than sa Neo, ang i-consider mo. I always consider yung starter. Okay? Ngayon, ano po yung possible? Siyempre, doon tayo sa possible income. Like builders ka. Okay? So, kapag po nagkaroon ng market, ang possible income mo, ha, kung Neo pag-uusapan natin, or points, merong kang 16 matches sa Neo. So, 16 na 300. Ang total mo nun per day ay 4,800. Kapag naman starter ka, 32 matches. So, ang total naman nun ay 9,600 per day. Okay? Kapag naman global ka ay 64 matches. 64 na Neo. Left and right. Hanggang doon ang babayaran mo. Okay? Ang hindi mo pakikinabangan, yung 65 pataas. Okay, malaking tulong na yun. Maximum na yun eh. Eh, paano kung elite ka? 120, 64, 128 na Neo matches or 38,400. Yun yung daily mo. Ngayon, kung gusto mo pang malaman kung magkano ang weekly o kung ang daily po ay 4,800, ita-times mo lang to sa 7 per day. So, since 7 per day, 33,600 ka. Okay? Ayan, 134, yun yung monthly mo. Okay? So, ang maganda kapag naka-starter ka, ito I always suggest starter eh. 67,200, so 268. Okay? Yun yung maganda rito. So, ang possible lang man to for yearly. At kapag naka-global ka, ito yung daily mo. 19,200. I-times mo sa 7 days, 134. Times mo sa 4 weeks, monthly. O, ang yearly mo, possible, 6.4. Ito na yung pinakamataas sa lahat ng possible. Ang maximum natin is elite. So, 38,400 per day, per week, per month, yun yung possible natin. So hanggang doon lang po ang pwede natin kitain. So I always advise na from Neo, what we need to do is to upgrade. Kapag kumikita na tayo, para hindi na rin tayo maglabas ng sarili pampuhunan. So galing na sa kinikita natin. What we need to do is to start as soon as possible once na nakita mo na to. Kasi gusto ko gumakagamit ka na ng product, magkaroon ka na ng testimony. So sa Neo package, meron ka na kagad wholesale product, makatipid ka na kagad. Nakuha niyo po. So yun po yung ating sistema, no? Okay. So maganda rito, ito po, i-introduce lang sa inyo to. Basic lang naman to, the power of one distribute. Gusto ko lang magkaroon ng ng internalization. Kasi marami tayo rito mga new blood. When we say new blood, mga bago sa negosyo. So what we need to do is makita mo yung magkaroon ka ng vision. Paano magkakaroon ng, alam niyo po, importante kasi yung direction eh. Like example, pupunta ka sa isang lugar, nakakala mo yung address, mas hindi ka maliligaw eh. So ito yung para magiging direction mo kung paano mo siya gagawin. Ang maganda, ipapakita ko sa iyo, since new blood ka o bago ka sa industriya, siyempre, ang dami pa nating pwedeng consider kasi magti-training ka pa lang. Doon na tayo sa pinakamadaling gawin. Pero kikita ka na habang nag-aaral ka. Yun ang maganda rito eh. Sa eskwelahan, isipin mo nag-aaral ka, puro gastos, tuition, project, di ba? Pamasahe, pagkain, di ba? Dito, nag-aaral ka pa lang, pero pwede ka na kumita. Okay, yun po yung maganda. So dito, ito po yung program natin. 1 month. Okay, 1 year program. God of one, ito yung program. 30 days, 4 weeks naman ang ano. Okay, ang gagawin mo every week, mag-i-invite ka at least minimum dalawa isang linggo. So ang dalawa sa loob ng isang linggo, 8 yon sa loob ng isang buwan. Yun namang how to invite, mag-attend ka naman ng mga training noon. Basic training yon or magpapaturo ka dun sa nag-invite sa'yo, alam naman nila yon. Tuturuan ka dun how to invite, how to do the prospect list, how yung pang-approach, paano mag-invite. Ang importante, ma-invite mo, makapag-organize ka, magkaroon ka ng pagkakataon na mapakausap yung kakilala mo. Sa 8 kakausapin mo, sabihin na lang natin, worst scenario. Isa lang ang nag-pay-in kasi yun lang naman ang kailangan natin kasi power of one. At ang binili pa Neo, 1988, so may 100 ka. Ang good news, kung ano yung ginawa mo, yun din yung gagawin nung bagong sali sa'yo. Anong gagawin? Mag-invite din ng dalawa sa loob ng isang linggo, tapos 8 yun sa isang buwan. Ang goal, baka benta ng isa. Pag nakadalawa, nakatatlo, di good news, di ba?
Okay, plus for you. So, pero isa lang, sabihin natin isa lang. O, nagawa mo. Nagawa mo isa ulit sa isang buwan, tapos yung bago mong kakilala, isa rin. So, 400. Bakit 400 engineer? Kasi nagkaroon ka na ng match. Okay? O, since may match ka na, ayan, paanohin ko lang po, may nakapasok eh. Ayan. So, ang maganda, nakamatch may 400 ka. Ilan na po yung tao mo kasama ka sa grupo mo? 4 na kayo down the line. So, yung 4, anong gagawin? Mag-i-invite kayo ng 2 sa isang linggo, 8 sa isang buwan. Lahat kayo tigwa 8, ha? So, makakabenta kayo at least minimum o tigi-isa lang. Sabihin natin tigi-isa. Wala namang problem. Hindi naman tayo masyado nagmamadali. Okay? So, nangyari, nagawa nyo. Yung 2 sa left, nakabenta ng tigalawa sa inyo. 2 rin, kasama ka. So, meron ka 700 kasi 600 yung match, 300. Pag binilang mo, 8 na kayo. O yung 8, mag-i-invite ng ilan? 2 sa isang linggo, 8 sa loob ng isang buwan. Yun yung kakausapin natin. By the way, tamad yun. 8 sa isang buwan. Si Mambona nga eh. Yung 8, baka isang araw lang sa kanya yun eh. Tama? Pero okay lang. Wala naman tayong question doon. Ang pinabigay ko lang sa idea is may idea lang kayo. So 8, sa loob ng isang buwan, nakapagpasali ka ng tigi-isa. Hindi naman ikaw nagpaliwanag, nag-invite ka lang naman eh. So 4 yun, 300, 1 to yun. Isa yung isa, may 100 kang additional. So 60 na yung tao mo, magpapasali ng tigi-isa. The same lang naman yung procedure, attend ng training. O 8, di may 2-4 ka. Yung 16, magpapasali ng tigi-isa, possible, magiging 32 yun. So we divide it pa yung left and right. O 16 na 300, ano yun, 4-8. May 100 sa'yo. O ilan na yung tao mo, pag binilang mo, after 7 months, meron ka ng 64 na tao. O leaders na kasi nag-training. O magpapasali tigi-isa. Next, isang buwan. O 32 na 300, ang total no 996 ba? 9 o 96. Okay, so ayun. So yun, 128 na yung tao mo, magpapasali tigi-isa, 64 sa left, 64 sa right, 19,300. O 8 months ha, ramdam mo na yung negosyo mo, talaga maganda yung future mo. O 256 na yung tao mo. Dami na niya, no? O ayan, 128 na 300, 38,500 per month yan ha, per month, trabaho ng mga tao mo. Nag-leverage ka na kasi. 500 na yung tao mo, 500 na yung katawan mo, 500 na yung negosyo mo. O 256 na 300. Ano pa yan ha? Pinag-uusapan natin NIO, hindi builders, hindi starter. Possible, hindi naman puro NIO yan. O 1,000 na yung tao mo, 1,000 na yung Jollibee mo, 1,000 na yung taxi mo, 1,000, ano pa bang negosyo pwede natin i-consider? 1,000 na, nagtatrabaho ibang tao pero kumikita ka, 153,000 ka. Yan yung sistema. Paano yung pang isang taon mo, 2,000 ang tao mo? O nakakabenta yung 2,000, tigi-isa lang ha, sa loob ng isang buwan. Left and right. O meron kang 307,000 isang buwan. And the rest niyan, hindi na yun bababa sa 307. Kasi yung tao hindi na mababawasan, nadadagdagan pa yung income mo. So yung 1 year lang i-compute natin is 615,000. Sa sistema, ano yung ginawa natin? Nag-invite ka lang ng ilan? Ng 8. 2 sa isang linggo, 8 sa isang buwan. Ang goal mo, makapagpasali ng isa. Ngayon, kung makapagpasali ng 2, 3, mas mabilis yung pag-income ng malaki. Mas mabilis dadami yung tao, yung grupo. So, para ka yumaman sa ganitong klase ng sistema, ang main goal mo, paramihin mo yung sarili mo sa pamagitan ng ibang tao. So, what we need to do is to create a big organization, big community na gagamit ng product at gagawin ang negosyo. Paano gagawin ang negosyo? Okay, aaralin at mag-i-invite din na katulad ng ginagawa natin. So, madali siya dito sa pinapakita ko, pero medyo may hassle sa actual. Pero ang maganda, because of training, mag-guide naman tayo. What we need to do is talagang gustuhin mo yung ginagawa mo kasi wala namang bagay na hindi kaya kapag gusto. Para lang yung nangliligaw. Di ba? Ang daming struggle pero nagagawa ng paraan kasi gusto mo. So gustuhin mo lang mangarap, gustuhin mo lang umasenso. Walang imposible. Walang imposible. Okay? So yun po yung ating main concern. No? Gustuhin mo lang muna. Okay? Importante yon. So meron ako i-introduce sa inyo itong ating Infinity Bonus. Bagamat ito ay applicable sa starter package pataas, global and elite. So ano po yung rules? Simple yung rules, no? Sabi rito, Infinity Bonus, this bonus will apply starting on your third direct referral. Third direct referral. Pwede kang kumita nito additional income sa package na mabebenta ng mga leader mo, 100 sa starter, 200 sa global, 500 sa elite. Sa elite. Elite. Bicolano ako elite. Para something like that. Sometimes lagi ako sa Cagayan de Oro. So, ayan, nahawa ako kay Sir Romy, kay Sir Arnold, kay Chupilo. Elite. So, get an infinity bonus for every first 2 direct referral from your third direct onwards, 4th, 5th, 6th direct mo, no? Down the line after infinity. Sige, explain ko mabuti sa'yo. Nakikita mo yung you sa taas. Consider ikaw yan. First time ikaw yan. Leaders ikaw yan. Siyempre, ang main goal mo, mag-invite 2 nga sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, 8. So, sabihin na lang natin, nakakuha ka ng 2. Yung isa nilagay mo sa left, yung isa nilagay mo sa right. So, first 2 direct, wala pang infinity. Tama.
So, ang infinity mo mag-i-start sa third direct mo. So, yung third direct mo, ako yung bumili. Ako na bumili. Bumili ako ng starter. Tama, direct mo na ako. Okay, sa akin mag-uumpisa yung ano mo, yung infinity mo. So, ang sabi rito, yung daw first to direct, no, first to yung left and right ko. Okay? Kapag ang binili ay global, ay starter, ako nag-invite yan tao, leader, ano ko yan, kilala ko yan. Meron kang 100 sa benta ko. Kapag ang nabenta ko ay global, may 200 ka. Ngayon, syempre, sa isipin mo ganito, engineer, paano kung ang nabili niyo lang? Ang tawag doon, waiting lang. Waiting lang. Andun lang yun. Wala ka pang wala ka pang infinity. Pero nakita niyo yung upgrade. O after 2 months, 3 months, nag-upgrade sa builders. Wala pa rin, no? After 6 months, nag-upgrade sa starter. O matatanggap mo na yung infinity mo. So waiting lang. Kaya kahit introduce mo yung Neo, okay lang, pasok ka pa rin sa infinity. Kasi mag-a-upgrade lahat ng magne-negosyo. Okay? So maganda. Di ba may first to ako? First to direct ko, magda-direct rin niya ng dalawa. Kung ano yung nabenta nila, like global, like starter, it depends sa nabebenta nila, mayroon kang infinity. Yung apat na yan, magda-direct yan ng tigalawa. Infinity mo pa rin sila. So ganun po kasimple yung infinity. Ang pinaka maganda rito sa sistema ng infinity, isang side mo pa lang, kumikita ka na. Nakuha nyo? What if in 1 year, nagkaroon ako ng 1,000 leaders down the line? Parang ito, 8. Ano ba sunod sa 8? Magiging 16 yan. Infinity mo, yung 16 magiging 32, magiging 64. Tama, magiging 128, 256. Tama? 512, 1,024, 2,000. O ibig sabihin, lahat ng yon meron kang infinity. So isang side mo pa lang, pwede ka na maging mayaman. Makakakuha ka lang ng tao na alam mo na talagang siseryosohin itong negosyo. Hindi na open naman ang pag-i-invite O naka-invite ka for direct, pasok pa rin sa infinity mo. Anong rules? Yung first to direct niya. Okay? So pag global, okay? Elite, may income ka. By the way, ulitin natin Kapag niyo pa sila, okay lang. Hintayin mo mag-upgrade. So pasok pa rin sa infinity lahat ng gagawa ng negosyo. Kaya huwag kayong mainip. No matter what, kung elite, kung niyo yan, hindi tulungan mo para mag-upgrade sa starter, pasok yung infinity mo doon. Ganun lang po yung kasimple. We have waiting lang. Kasi ang importante, nakapasok na sila sa sistema. Kesa hindi pa nagte-training, hindi pa nag-aaral kasi naghihintay pa ng 6988. Kung may 1988 na, ituloy na agad. Pag naman kumita yan, nakita maganda yung product, malamang mag-i-starter yan. Kasi negosyo, lahat ng tao isip isip negosyante, hindi po. Okay, so first to direct nito, pasok pa rin yan sa infinity. First to direct. Baka may makaisip. Engineer, paano kung yung third direct nila, may infinity po? Wala nga. Rules nga, first to direct lang Pero down the line, hanggang sa pinakadulo ng pinakadulo, lahat ng first to direct nila, pasok sa infinity mo. Swerte ka kung lahat ng direct mo, mag left and right pa. So may infinity ka na, may match ka pa. Sa global siyempre, Neo, 300. Builder, 600. Dito tayo sa starter, may 1-2 ka. Kaya maganda yung starter kasi ang match niya 1-2. Okay? Pag naman global na benta mo, may 2-4 ka, may 2-4 ka, may 2-4 ka, may 2-4 ka. Paano engineer kung elite? Di may 4-8 ka, may 4-8 ka, may 4-8 ka. Ganun kaganda. So ito po yung isa sa mga napakagandang sistema. At alam nyo po, itong sistema na to, hindi ito makikita sa ibang company. Okay, actually limitado hindi sa pagre-research ko, konti lang minsan bilang mo sa daliri mo yung mayroong infinity bonus. So we are so blessed kasi unang-una talagang generous si chairman Binigyan tayo ng infinity, makakuha lang tayo ng masipag na leader. Grabe At kahit isang side lang, pwede na nating considered. Kasi before kapag walang match, walang income. Tapos pag strong side mo na yung gumagalaw, wala ka ng income Nagwi-waiting na lang yon. Pero dito, kahit pa waiting mo yan, strong side mo yan, basta direct mo yan, meron kang infinity bonus. Okay, yun po yung maganda last tayo, yung uni-level. Okay, ang uni-level bonus, ito po yung pag-create mo ng organization. Ang direct mo, ang tawag doon first level mo. Yung first level mo, pag nag-invite, second level yon, nag-invite third level, nag-invite fourth level, nag-invite fifth level, up to 10th level, lahat ng product na bibilhin nito na direct selling, panggamit or pangbenta. Okay? Hindi package panggamit or pangbenta, may mga points yun. Yung mga points na yon, makukonvert po yun sa cash. Okay? Maybe possible, maliliit. Katulad po sa battle natin, 2 pesos and 50 cents. So kung bibili sila ng panggamit at pangbenta nila, okay, magkakaroon ng code yun at pag yung code na yun ay na-encode, automatic yun, magre-registered sa'yo yun, magkakaroon ka ng income. So ito pang long term. Kasi kung meron ka ng 1,000
Okay, 200,000, 100,000, no? O million na ang deal distributor mo. Ay isipin mo, yun yung dami ng 2 pesos and 50 cents mo sa isang product pa lang. So possible, malaki po yung future natin sa uni level. So what we need to do is to work it out na magkaroon tayo ng malalim na organization. Okay? So yun po yun. So yun po yung ano, no? Yun po yung ating system. Ang ganda ng system kasi siya direct selling, magbenta-benta ka. Yung distributor price, kung user ka, panalo eh. Tama? Tapos direct referral through mag-invite ka lang or mag-organize ka lang sa bahay mo, mapansit ka lang, may darating na speaker. O, yun yung mga way di ba? Pag sumali, may direct referral ka. Lagay mo sa left and right mo yung mapapasali mo. Possible pag sila naman yung nag-i-invite na, tag-organize na, meron kang fairing bonus. O may infinity ka sa third direct mo onwards, di ba? Tapos meron ka pang uni-level. Okay? So yung redundant bonus, by the way, yun po yung kapag nag-upgrade, the same din yung income, ha? The same yung direct referral, magmamatch ulit yun. Ang tawag doon redundant. Okay? So by the way, ito yung gustong-gusto kong parte. Ito, kung kayo po, kung nagustuhan nyo yung negosyo, maybe possible, at gusto nyo mas mabilis makuha yung pangarap nyo. Siyempre, kung ako po ay tatanungin, personal, kung ano yung gusto ko, mas mabilis kumita at mabagal kumita, doon ako sa mas mabilis. Tama po? Kung bibigyan ako ng pagkakataong magkaroon ng taxi at tatanungin ako, maraming taxi at isang taxi, doon ako sa marami. Kasi maraming boundary. So mas marami, mas maganda. It's a good thing. Kasi hindi lahat po ng company nag-o-offer ng pribilehyo na ganito, na magkaroon ka ng opportunidad, na magkaroon ng tinatawag ng multiple head. Some of company nag-i-exist po sa Philippines, one head policy, isa lang talaga ang pwede mong bilihin. Dito po hindi, because of the generosity ng ating chairman, inallowed tayo hanggang 7 account ang isang tao. Ibig sabihin ako, pwede akong bumili hanggang 7 package, lahat nakapangalan sa akin. So since 7 yung account ko, 7 yung potential income ko na pwedeng kumita. So na-multiply yung possibilities na kumita ako ng malaki. Tama mo? I-afford naman yung puhunan. For example, ang maganda sa NIO ito, yung positioning. Isipin mo kung magpo-position ka ng 7 account, kailangan mo lang ng 7,1988. So ang negosyo mo, it cost 13,000. 8 times mo to sa 2,3 or 2,4. Ang product na matatanggap mo 16,100. So nakatipid ka na ng 3,000. Kahit yung worth 3,000 yun yung anuhin mo o yun yung inumin mo. Then the rest ng product ibenta mo, di balik puhunan mo. Tapos may cheque ka na dyan. Actually, wala ka pang ginagawa. Pinosisyon mo lang ng maganda yung negosyo mo. Meron ka ng 1,850 na cheque. Ang good thing, NIO to, di ba? Hindi pa yan yung potential income mo. Pero yung position mo, wala na makakaagaw. Kasi yan na yung positioning mo. Naka 7 account ka na. So ang maganda, ang gagawin mo lang dyan, i-upgrade mo dahan-dahan to elite. Upgrade to elite package, hindi naman walang time frame. Pwede natin after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, basta't ang goal mo, ma-upgrade siya. Eh what if na-upgrade mo siya sa elite, magkakaroon ka ng malaking possible income kasi sa elite, 1 million ang per month. 8 times mo sa 7, ito yung wino-workout natin. 7.5 million, pagdating ng araw, yan po ang pwede nating kitain. Not unlike ha, doon sa isang account lang, NIO pa, wala talaga tayong choice. O sige, NIO, na-upgrade mo sa isang elite. Magkano yung potential income mo? Pagdating ng 10 years, 20 years, di 1 million lang. Pero nung nagpitong account ka, posibleng 7 million. Ganun din naman ang trabaho eh. Bakit ko sinabing ganun din yung trabaho? O ano para kumita yung 7 account mo, anong gagawin mo? Di ba mag-aaral ka para mag-invite? O mag-i-invite ka na rin lang naman eh. Hindi ka naman titigil for life. Wala ka talagang gagawin to invite, to recruit ng mga magkakasama mo sa negosyo kasi nandun ang pagyaman. Kasi unang-una, ang purpose ng pagre-recruit o pag-i-invite para ma-widen, lumaki yung market natin. Kasi ang market mo, limitado. Pero yung kakilala mo, additional market mo yun eh. Kaya ka nag-i-invite para lumaki yung market. Okay, lumaki yung organization. Ganun po yun. Ang dami mong kaibigan. Like example, naka 7 account ka. O sabihin natin, family business. Pag sinabi naman family business, pwede mong isali, ikaw, asawa, anak. Okay, ikaw, asawa, pwede rin yun. Hindi, pwede kasi, di ba, ang pangalan hanggang 7 eh. O pwede yon. So yun po yung point ko. Like example, naka 7 account ka, o invite ka ng kaibigan mo, kakilala mo, o lagay mo sa left and right ng unang account mo, ilan ang kinailangan mo? 2 lang. O di ba kikita na yan? Tapos mag-i-invite na rin sila ng kanila, kikita na yan tuloy-tuloy. O nag-invite ka ng kamag-anak, katrabaho, inilagay mo doon sa isang account mo, di kikita na yan. Ano napansin mo doon sa nasa taas sa kanya, yung pangatlong head natin? Di ba kikita siya ng kanya na wala ka ng tinatrabaho? May ginawa ka ba sa kanya? Wala na. Kasi yung left niya, yung kaibigan kakilala mo, na nauna mo nang in-invite doon sa isang account mo. O tapos yung isa, in-invite mo sa right mo, yung kamag-anak kapitbahay, kikita siya. O ito, meron kang kaklase, right? Meron kang katrabaho, o in-invite mo, ilagay mo sa left and right nito.
O meron kang kainuman, Kamarites, di ba? O ibig sabihin, kikita yan. O tingnan mo yung second account mo. Kung ang bilang mo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yung second account mo, kikita. Walang trabaho. Tapos na trabaho niyan. May left and right na eh. O maganda, yung main head mo, nagtrabaho pa. Hindi na. Yun yung sinasabi ko po sa inyong pribilehiyo. So we are always suggest, kung magne-negosyo ka, talagang 7 heads po ang start natin. Pwedeng 3 heads muna, benta product, trabaho, gawa ng paraan, then the rest, makumpleto natin yung 7 account. Huwag po kayong papayag na hindi makumpleto. Kung talagang hindi kakayanin at least yung 3 account, okay na yan. Malaki-laki na ang laban natin sa future niyan. Okay, ang maganda, yung position, maganda. Pwede namang maunahan pa, pero ako, I always suggest, para maging seryoso lang tayo sa negosyo, doon na tayo sa mas maganda na setup. Nakuha niyo po? O yun po yung idea. Okay? So ito po, para lang ma-appreciate po ninyo, kapag tama ang ginawa nyo, kami po, personal, my first previous company, 4 heads po kami doon. 4 lang yung inallowed sa amin. So 4 lang. Pero okay lang, ginawa ko lang naman, 4 sa akin, 4 sa misis ko, 4 sa anak ko. Okay, so 2006 we start the business, katulad ka po ng kinikwento ko sa inyo. Nung nakita po namin yung negosyo, na-invite lang din kami kasi wala namang ibang way eh, kung hindi imbitahin. So napaupo, since naghahanap kami ng extra income, open-minded kami. At syempre, at the end of the day, naghahanap ako, okay, tinitingnan ko kung ano yung possibility. So sabi ko nga po sa inyo, hindi ko masyadong naintindihan, pero na-excite ako. Swerte mo kung naintindihan mo yung paliwanag ko. Pero na-excite ako sa negosyo kasi sabi ko, kung nagawa nung nagsasalita na kumita ng malaki yumaman, walang dahilan ba't di ko magawa. Parang something na yun ang magbigay sa akin ng excitement level. Kasi yung pag-aaral, madali lang eh. Nung ginusto ko bang mag-engineer, marunong na ba ako? Di ba hindi naman? Nag-decide lang ako na gusto ko mag-engineer. So ang ginawa ko, nag-enroll ako sa first year. Nung first year ako, di ko pa nga alam pa anong pupuntahan nito eh. Tama? So nag-uumpisa po yan dun sa decision na gusto mo. Eh kami, nagustuhan agad namin. So ang ginawa na lang namin, inaral na lang namin hanggang sa naintindihan namin, maganda pala. Ito pala ang gagawin. So what we need to do first is to grab yung opportunity, then the rest, saka mo aralin paano gagawin. Wag yung magde-decide ka agad, baka mahirap. Hindi. Ang gawin mo muna, grab muna. Ganun po yung ginawa namin. Hopefully sana, ganun din po yung maramdaman ng bawat isa sa atin. Okay? So ito po yung nangyari. Yung kwento namin, kwento lang naman to ng isang ordinaryo na nangarap. Kasi kung walang pangarap, hindi naman talaga magkakaroon ng pagbago ang buhay. Tama po. So talagang punong-puno pa rin ang problema. OFW, hirap sa buhay, pero nangarap eh. So nag-start po kami magnegosyo. Sabi ko nga po rito, no, nag-decision po kaming gawin ang negosyo. Wala naman pong mawawala. Dati na po kaming wala. Ang ganda ng prinsipyo, reflection lang, bakit mo siya gagawin? At anong mawawala sa'yo? Mag-fail ka man. Ano, saan ka babalik? Sa pagiging mahirap pa rin eh. Mahirap ka na dati eh. Eh what if nag-sacrifice tayong aralin? So malaki ang tendency na magkaroon talaga ng pagbabago. Hindi man natin makuha yung the same result ng mga mas malaki ang kinita, pero may pagbabago dun sa dating sitwasyon natin. Yun yung importante. Actually, yung matuto ka lang about health, ako, maliwanag po na laking tulong na yan sa family natin. Okay? So ito po yung nangyari. So by the way, first, before anything else, ito po yung result ko nung kami empleyado at OFW mag-asawa. Ito po yung bahay namin, 4 meters yung harap, tapos pa talikod nito is 10, so 40 square meter. So 3 yung anak ko, so hirap din, mga bata pa naman, pero kahit pa paano siksika na, hindi na sila makapaglaro, kasi talagang ang liit ng bahay, no? So sabi ko, okay na rin, at hindi ka nangungupahan pag nabayaran mo na after 10 years, tama mo? So 2006, we start the business. First 4 months, part-time ako, sacrifice, training sa gabi. Talagang sacrifice. Gusto kong aralin. Hindi kasi ako naniniwala sa isang bagay na makukuha mo na wala kang sakripisyo. Hindi po ako magiging engineer kundi ako nag-aral ng 5 taon na sakripisyong mag-solve ng ang kakapal ng libro pinagbabasa namin ba. So may sacrifices para makuha mo yung main goal mo. So inaral ko talaga siya. Pangalawa, ayoko po kasing mapahiya. Yung prinsipyo ko sa buhay, kung ako ay magkikwento at tanungin ako, dapat may isasagot ako. Alam niyo po yung may fear ako na kapag tinanong ako, hindi ko masagot. Kaya binigyan ko talaga siya ng time mag-research, mag-aral. Talagang nagtitake note ako hanggang sa talagang natutunan ko yung negosyo at yung produkto. So nung ready na ako, talagang wala na magawa. Kumbaga, ready to face yung mga circumstances. Kaya ko lang sagutin yung tanong nila kasi bakit? Ako yung may alam eh. Sila nagtatanong lang naman sa sila di ba? Kailangan ko lang masagot. Yun po yun. So inaral ko siyang mabuti. First 4 months habang nag-aaral ako, invite kami ng invite sa mga libreng oras. Okay, invite. Kumikita na kami habang nag-aaral pa lang. Tapos napansin ko, after 4 months, parang yung kinikita ko monthly, the same na sa kinikita ko dun sa pagiging engineer ko. Tapos eksakto nun, mag-finish project kami nun sa RCBC. Sabi ko, what if muna ako, parang hindi naman magre-resign, hindi mo na ako kukuha ng project.
gusto ko muna i-full time. Yun ang nangyari. So nung pinul time ko, mas marami na kaming ready na ako na kumausap ng tao. So I just required na para pa ring empleyado, alas 8 ng umaga, nasa labas na ako, naghanap na ako ng kakausapin. Tapos wala akong pakialam kung sasali siya o hindi. Ang goal ko lang, na-excite lang ako na makapagpaliwanag just to practice yung sarili ko, ma-develop yung pagiging ito, kaya ganito po ako magsalita kasi it takes, it takes a lot of years, 18 years na akong nagsasalita, kaya kahit ako'y nakapikit, ay wala po. Dire-diretso yung salita kasi alam na alam ko na yung sasabihin ko kasi 18 years ko na siyang ginagawa. So yun lang po, practice makes perfect. No. Improvement. Nag-i-improve ako habang ako'y nagpa-practice. So maganda, 2 years in 4 months na full-time. 4 months, part-time. Then nag-resign ako, tinuluyan ko na. 2 years and 4 months, grabe, nakabili kami ng 2 additional na unit. So parang yung 40 square meter, naging 120 kasi nagkaroon pa ng 2. Tapos siyempre, dahil kumikita ka, napagawa mo, naparenovate mo. Imagine mo yung pagbabago, yung bilis, no? Yung bilis nung changes. Na dating, alam niyo po, problema yung masikip talaga ang bahay, tama? Talagang parang pag nakahiga, di ka na pwedeng tumayo. Yung mga ganong sitwasyon, mainit, di ba? Tapos yung mga bata, walang space para paglaruan. Kulang na kulang sa privacy. Para mga ganon. Ito, 120 square. Malaki na to dun sa mga 3 chikiting ko dati. So, we're so blessed. We're so blessed kasi kung hindi ako naging positibo the first time I meet this kind of business, tama? Tapos hindi ako naniwala dun sa mga naging successful. Parang inisip ko, gawa-gawa lang. Alam mo yun po, parang something na kasi sabi ko, hindi ko naman malalasa ng pagkain kung masarap o hindi, kung hindi ko titikman. Sabi ko, try ko kung totoo hindi. Kung mag-fail man ako, wala namang problema, babalik lang naman ako dun sa dati kong buhay. Ang maganda, sumubok ako Yung pagsubok ko, yun yung isang magiging way, kung totoo ba o hindi, yun ang sasagot Tama po, ito good news, ito na yung totoo Ito ngayon ang good news. Itong 2 bahay na to dito sa amin. Pero ito, sa magulang ko at sa biyanan ko. Pero ito ang good news, ang bumili nito, kaming mag-asawa, regalo. Alam niyo yung word na regalo sa English, gift. Lahat naman ng anak, kung may pagkakataon magregalo ng kotse, ng bahay, kung ano ba yung talagang kailangan ng magulang na, ibibigay naman natin. Kaya lang sometimes, alam mo, nalulungkot ako. Alam mo kung bakit? Laking problema. Bakit? Isipin mo, only mong paracetamol lang hingi lang yung magulang natin. Hindi natin mabigyan. Wala naman tayong choice. Kasi bakit? Hindi nga magkasya sa atin Magbibigay pa ba tayo? Yun yung point At saka dumarating na feeling natin, hindi natin responsibilidad yun. May responsibilidad natin yung mga anak natin, pero alam mo kapatid, simple lang. Okay, ipag-pray mo lang kay Lord. Pag talagang i-bless ka ni Lord dahil ang ganda ng puso mo. Okay? Mangyayari sa buhay mo to. Makakapagregalo ka ng bahay sa magulang mo. And we are so blessed again. Kasi bakit nangyari sa buhay namin Tama ba? Now imagine mo kung 2,000 lang ang natitira sa sahod ko before Big problem to. Paano kung bibigyan ng bahay sa magulang mo? So ito yung sinasabing kailangan align. Align ka dun sa ginagawa mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Grabe, no? Mga sasakyan. Ako personal nag-enjoy naman ako nung ako po yung nagko-commute. Sarap din sumakay sa tricycle, nandun ka, naka-backride ka, sakay ka sa jeep, sakay ka sa MRT, nagsisiksikan kayo. Experience ko nga sa MRT, grabe, sobrang puyat ko, inaantok ako. Napapikit ako habang nakapila Pagmulat ko, nandun ako sa loob, hindi ko alam paano ko napunta sa loob. Dahil siksikan nagtutulakan Grabe, tapos yung space ninyo, parang hinga lang yung pagitan katabi mo. Ano mga ganong idea, no? So, saksikan talaga. So, mahirap pa rin. Kaya nag-enjoy ka kasi wala kang choice kundi mag-enjoy. Pero alam nyo po, kapag binless kayo ni Lord, naintindihan mo na pwede kang magkaroon ng mga bagay na gusto mo sa negosyo, inaral mo yung negosyo, yung opportunity na binigay sa'yo ni Lord, posible magkaroon ka ng mga sasakyan. Mga kasi medyo marami tama mo? So nagkaroon kami ng Innova, Grandia, Commuters, Jambios, ayan, Fortuner. Alam nyo po, lahat ng yan hindi naman imposible. Kasi bakit? Bigay ni Lord yan All things are possible with God. Tama pa? So ayan po, apartment. Passive income, may passive, wala kang ginagawa, kumikita. Future purposes, isipin mo, nag-retired ka, meron kang pension, tapos may kinikita ka pa sa apartment mo. Wala ka namang ginagawa dito, right? Maray, konting renovation, after 1 year, 2 years, nagpalit ng bubong. Malit lang, pero yung bibigay sa'yo, for life So nag-invest tayo ng passive. So naka-invest, meron na rin tayong condo, 2 sa Tagaytay, no? Ayan. Naka-Airbnb rin, so kumikita rin, no? Tapos meron tayo sa Manila. Okay, sa sa De La Salle University. Okay, yun. Ang malikod nito, De La Salle. Kasi nagkataon po na nangarap yung panganay namin na mag-aral sa La Salle. So we sacrifice talaga, we work it out na magkaroon po siya ng at ease na matitirahan. So kinuha namin siya ng condo. Ayan. So nung graduate na po siya, ginawa namin siyang dormitory. No, not the word dormitory, with space sa mga estudyante rin. So ito po yung family ko. By the way, I have 3
three girl, no? Yung 1, 2, 3. Tapos magkaroon po ako ng bunso 2018. Ayan, blessing kay Lord, nagkaroon po kami ng lalaki. Ayan, yan po yung family ko. So meron na rin po kami, syempre may yung pera mo, gusto mo kumita rin ng pera. Tapos yung for future purposes, so nag-invest po ako sa mga paupahan. Nabibili po ako ng property, tapos kino-convert ko sa mga commercial space. Para po, yun, monthly, kumikita tayo, okay? Tapos syempre, gusto mo rin ng mga traditional na negosyo. Alam ko, yun din yung feeling mo. Pero kung ikaw ay nag-uumpisa, huwag mo nang intindihin to. Ito yung future mo. So mayroon po kaming laundry business. Yan. Nakatulong tayo dun sa mga empleyado natin. At the same time, kumikita po yung pera natin. Tapos yun, inaral lang yung mag-asawa gumawa ng manufacture. Kasi kailangan namin sa laundry yung sabon. Inaral na rin namin. Kami na rin yung gumagawa. Nagbibenta na rin kami. Tapos nag-coffee shop na rin kami kasi sikat eh. O yun po yung mga traditional na negosyo namin. Tapos ito naman po yung mga business. Ito, kaya ko isinama to sa presentation. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano tayo ka-bless. Na yung negosyo natin worth 1988, may kapalit na product. What if pag ninegosyo ka sa labas, alam mo ba kung gagawin mong legal ang negosyo mo, business permit mo pa? Ito na yung possible na gastos mo. Wala ka pang income dyan. Papel pa lang yan. O magre-renta ka pa, di ba? May ilaw, tubig, kung mayroon ka pang staff ka, sa gaano kalaki ang pwedeng umpisahan mo. 50-100,000 hindi not enough. Pero sa halagang 1988, kapatid, pwede ka nang kumita ng malaki. So saan ka pa? So practice time habang nag-aaral tayo magnegosyo to develop yung personality natin, ma-develop yung ano natin, yung being para maging negosyante. Ito tayo mag-umpisa sa 1988. Ang daming learning dito. How to communicate, di ba? Yung personality mo madi-develop dito. Kakapal mukha mo rito eh. So magkakaroon ka ng maraming kakilala dito. So siyempre mga kilala mo nagkikwento sa'yo, nag-a-advise sa'yo ng mga gandang negosyo, matututo ka. So yung environment mo magbabago. Yun po yung isa sa mga gustuhan ko sa sistema na to. Isipin mo, di tayo magkakilala pero through Zoom, nagbibigayan tayo ng idea. Yun po yung maganda sa negosyo na to. Okay? Yun po yun. Okay? So siyempre, lahat naman ng bagay, kaya ka magtutuloy kasi meron ka malalim na dahilan. Katulad po namin mag-asawa, ano po ba yung dahilan namin? Unang-una, gusto namin mabuo yung family. Pangalawa, meron kaming mga anak. Wala namang magulang marahil na hindi nangarap na mabigyan ng magandang buhay yung mga anak nila. Tama? Kasi bakit ka mag-aanak kung hindi mo yung responsibility kasi pwedeng maging magandang di ba? Pero sometimes wag nating tanggapin na hindi natin kayang ibigay yung pinakamagandang pwede nating ibigay. Kasi minsan lang minsan lang dumating sa opportunity na maibigay natin yung pangarap ng mga mahal natin sa buhay. Okay? So yun po yun. Yung lalim ng dahilan. Yun po yung magpapabangon sa'yo everyday. Okay? So ako po, ang dahilan ko, ang deepest why ko is yung my family ko. Okay? So kaya po grabe po yung grabe po yung gigil na talagang gawin tong negosyo na to. So we are provider kasi mga father di pamilya kami mag-asawa. So provider kami ng pangailangan ng mga anak namin. Kasi siyempre, sino magpo-provide yan? Di naman pwede yung kapitbahay. Di naman pwede magulang namin, di ba? Di naman pwedeng kapatid ko, may sariling pamilya yon. Di naman pwedeng gobyerno. Isa sila asa, 'di ba sa amin? O kaya lang may may level eh. Nag-upgrade kasi yung basic yung needs eh, tama? O sa mga bata, anong basic needs? Gatas, pampers, 'di ba? O pagkain, 'di ba? Hindi pa masyado magastos pero magastos na rin ang gatas ngayon. Kung medyo mapili ka, naku po, ang mahal ng gatas ngayon. So needs 'yun, 'di ba? Kaya lang lalaki sila, right? Pag lumaki sila, matututo silang mangarap. Hindi masamang mangarap, lalo na kung bata, tama? Paano kung nangarap na gusto na maging doktor, maging nurse, maging engineer, maging architect, maging seaman? O 4 years yun, 5 years yun. O paano yung pantuition, paano yung pamasahe, paano yung pambiling project, paano yung uniforme? O kung yun ng basic needs, hindi may provide, hirap tayong i-provide. Paano na yung pangarap? Give up na lang ba natin? Na, tigil na. Hindi pwede. Ask mo kay Lord hanggang sa maging open mind ka sa opportunity. Ito po yung nakita namin eh. Kung bakit engineer ako, kung tatanungin mo, bakit ako nasa sistema? Because may pangarap ako. Hindi para sa akin eh. Sa mga mahal ko sa buhay. Especially yung mga anak ko. Paano ko ipoprovide kung hindi 2,000? Paano ko provide yung 2,000 sa... Isipin naman ninyo, hindi mo kailangan maging engineer para maging magaling sa mathematics. 2,000 natitira, kinsenas katapusan. O ito, bahay, kotse. Paano mabili? Paano pag-aaral sa Lasal? So kailangan mo ng additional resources. Ang maganda, kung negosyo, unlimited. O kaya nga sinishare ko sa inyo eh. Gigil nga ako mag-share eh. Bakit? Talaga makakatulong eh. Okay? Etong last level ng responsibility natin, tulungan yung mga kapwa natin na mangyari din sa buhay nila yung nangyari sa atin. At mangyayari lang yan kung talagang naging successful tayo. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, kaya malakas ang loob ko na mag-share sa inyo ng nangyari sa amin kasi nangyari sa amin eh. Kaya ko kayong i-guide eh. Kung gusto nyo talagang gawin to, kaya ko kayong tulungan hanggang dulong kasi makuha nyo yung pangarap nyo kasi nagawa namin eh. At ginagawa namin. So sasabay lang kayo. Nakuha nyo po. So ibig sabihin, grabe po.
So ito, introduce ko sa inyo yung aking baby boy, no? Si Prince Anton San Diego, 7 years old, 2018 to pinanganak, before pandemic. Grabe po. 40s na si Mrs. nung ipinanganak to eh. So medyo ano na, habol na lang ito. Yung sinundan ito, 12 years old. Grabe, medyo may ano na, no? Hirap na rin. Okay, pero we are so blessed kasi blessed tama? Pero siyempre, ito, hindi pa naka-prepare yung future nito. Yung naunang tatlo, prepare na yon kasi workout na namin yun before. So, sabihin, prepare na. Pero ito hindi pa. Ako po ay may edad na rin. Ano na rin ako, 35 na rin ako eh. So, siyempre, may edad ka na, 35, di ba? Ito, 7 to. Huwag ka nang kumontra, mamimili kung nandyan ka pa. 35 lang talaga ako. So, kasi ang edad ko po, nagpababa na. Nung dumating po ako ng 40, kada edad ko, bumababa na po ako. So, 40, pag birthday ko, 39. No? Pag birthday ko ulit, 38 na. Yun yung gusto kong kalendaryo eh. Wala kang magagawa. Balik tayo sa baby ko. So ito si Prince Anton, hindi pa na-provide yung future nito. At ayoko naman na habang nagka-college yun, nagtatrabaho ko para makapag-provide ako ng pan-tuition. Kung may pagkakataon, ngayong grade 1 pa lang siya, at kung bibigyan ng pagkakataon, at i-bless ni Lord, lagi naman si Lord na magbibigay sa atin ng tamang opportunity. Ang gusto ko, pagdating niya ng grade 6, o sabihin natin 5 years, pagdating niya ng 12, provide ko na-save ko na. Maybe possible na invest ko na o nasa bangko na yung gagamitin niya sa pagka-college niya. Hanggang doon lang naman yung ano natin, responsibility. Kasi pagdating niya ng 2021, pag college, magtatrabaho na yan, they make their own life na eh. Bahala na sila sa buhay nila eh, na-provide mo na eh. So ayoko pong isabay kasi baka, siyempre nagkakaedad na kami mag-asawa eh, di ba? So ayaw namin na habang nagka-college to, tinatrabaho pa namin. So kaya kami nag-overtime ngayon kasi gusto namin, pagdating nito ng 12, provided na yung lahat ng gagastusin niya. Yung po yun. Kaya, inspirasyon namin itong bata. Kaya nga sabi ko nga, yung deepest why namin, yung family. Yung family namin. Ganun din naman eh. Lilipas din ang maghapon, may ginagawa ka at wala kang ginagawa. Doon ka na lang sa may ginagawa. Tama po ba yun? Mas maganda pa rin. So isipin po ninyo, itong klase na to, kaya ko na-appreciate to ha. Pag ulit-ulitan man tayo, isilang man ako ulit, hahanapin ko ang networking, hahanapin ko multi-level marketing. Kasi, hindi po talaga natin maiaalis ang benepisyo na kaming mag-asawa nagtatrabaho, etong bata na to kumikita. Sa pamamagitan ng paglalagay namin ng mga ninong at ninang na left and right, ako nag-i-invite. O isipin po ninyo ha, isang batang 7 years old, isipin nyo to, kung nakikita nyo sa screen nyo, magkano yung check ng bata nung March 7? Imagine nyo ha, kumita siya ng 8,990. O sabihin na lang natin per week yan, isang linggo. Yung 8,990, maybe possible hindi pa yan sapat eh, para ipang tuition isang SEM. Pero kung maiipon ito, pagdating niya ng kolehiyo, malamang prepared na. Huwag ko lang gagastusin itong savings niya. Tama? Itong income niya. At ba't ko gagastusin? Kaya kami nagtatrabaho para sa kanya eh. Tama po? March 7 yan. Pag dinagdagan mo pa yan, katulad nito, naging March 21, after 2 weeks, kumita siya ng 13,400. Ako niyo po. 9,000 plus 13,400 was 22,000. Hindi pa rin sapat para sa mga pang-tuition. Pero kalahating SIM, kung ang tuition ay 50,000, meron na akong pangkalahating SEM. May ganun ba kalahating SEM, no? Di ba? Tawa nyo po, pambili niya ng gamit, di ba? Uniform, di ba? Libro, meron na eh. Ang maganda, kung March 21 yan, a week lang ang nakaripas, kumita siya 14,000. Pag pinagsama-sama mo yon 14, 13, 27 plus 9, 36, malapit na sa 50,000 sa isang SEM. Di sige, natin, gawin natin isang SEM. Ano to? April 4, 15,000. Yung apat na check-in na yon, pang isang SEM na niya yun kasi more than 50,000 na yun eh. Pero grade 1 pa lang siya eh. Magka-college siya kailan pa after 10 years. That is 2035. Pero ngayon pa lang, piniprepare na natin. Yun yung negosyo na gusto kong i-share sa inyo. Hindi lang talaga ito para sa sarili natin. Yung alam nyo, just to survive, pang everyday. Akala nyo ganun lang to negosyo. Hindi. Tama yung future, yung family future natin nandito. Isipin mo to, April 11, 20, kapatid, wake up. Kung ikaw ay leader na nagtutulog-tulugan pa, wake up please. 28,000 per week, 7 years old. Imagine mo lang, ang 28,000 is a bank manager, supervisor sa malaking company. Pero yung pangalan na to, 7 years old. Tama, nag-i-enjoy kami sa ginagawa namin. Hindi ka walang stress dito. Nagtutok ka lang eh. Nag-share ka lang ng blessing. Isipin mo, 16.5. Siyempre, hindi mo naman control yan. Hindi naman tayo fix eh. 16.5, April 16. April 25. Isang linggo yung lumipas. 16,000 ulit. May 2, 28,000 ulit. May 9. Grabe no?
Ito, may ano to last week to, may 16. O, may 16,000 pa rin. O, last week mayroon ulit, di ko lang nalagay kasi busy. Kapatid, grabe po. Sana makita mo, kung ikaw ay distributor na at talagang hindi ka pa tumitake off, hindi ka pa nagmo-momentum, just accept and feel na ngayon ka lang na-invite. Ngayon ka lang na-invite. So starting today, okay, work your plan. Work your goal plan. Ano ang kailangan mong unang gawin? So kung ako yung magiging advisor mo, I always say na improvement. Improve mo yung sarili mo. Improve mo lang. Okay, go to training. Go to training tayo para yung ma-recharge yung energy natin. Tapos huwag mo isipin na 1 year ka na, 2 years ka na, 3 years ka na, 4 years ka na. Huwag mo isipin yon. Isipin mo, day 1 tayo. Day 1 pa lang tayo para at least ma-maximize natin. Kasi kaya pa yan eh. Kaya pa natin yan. Okay? Yung po yung point ko. Okay? So sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo po yung una kong verse sa Bible na favorite. Nag-build ng confidence sa amin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. O totoo po na may pag-asa sa future. 2006, we are broke. We considered as broke. Bakit? Hindi kami masaya eh. 2,000 natitira sa sahod mo, OFW misis mo, we considered as broke. Hindi kami success. Tama? Pero may future eh. At ang future, prosperous life. Na kahit pa paano, hindi man sa katulad na sabi natin, pero na-experience namin eh. Tama na hindi kami masyadong stress. Nakuha niyo po, so totoo po ang Jeremiah 29 verse 11. Kapatid, your main goal, ano yung buhay na gusto mo 5 years, 10 years from now? Kailangan ma-appreciate mo na yan, okay? At babaka pa natin yan ng isa pang verse sa Bible. Importante ito, itong verse na to. Okay? Nasa na? Nawala. Okay, ito po. Ito yung future natin. Di ba sabi ko sa inyo, ano sabi sa Jeremiah, by the way? Ano sabi niya? Hope sa future. So, siyempre, baka naman kasi, ayoko naman ng ganito. Baka maisip mo, engineer ka, kaya mo kaya eh. Mabilis ka mag-adapt sa anytime sa sitwasyon na gusto mo kasi siyempre sanay ka mag-aral. Possible, pwede nga. Kasi nga unang-una, 5 years ka nagbabasa ng libro. So alam mo talaga kung ano yung gusto mong i-adapt sa sarili, magagawa mo kasi sanay tayo dun sa gusto natin. So kaya lang siyempre, we considered yung sitwasyon mo. Kaya magbibigay ako sa inyo ng mga naunang naging successful sa kumpanya natin. Si Ma'am Marie Cres Maysa, 11 years butcher. Ano in-expect mo sa isang butcher? High school graduate, probinsyana. Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga to negosyante. Pero wala eh, naaral talaga. Isipin mo, in 8 years, kumita ng 100 million. Yun yung future. So, ano ang dahilan ba't di mo magagawa? Kung more than pa yung capacity mo, educational-wise, kakilala-wise, di ba? O ibig sabihin, lamang na lamang ka. What we need to do, simple lang. Tanggalin muna kung ano meron ka. Be an empty cup. Empty cup, walang laman. Tapos tanungin natin si Ma'am Marie Cres, ano po yung ginawa mo? Tama, mas maging maganda mas maganda na maging mentor natin yung nakagawa ng negosyo. Kasi yung i-advise niya, sigurado, base lang sa experience niya. Hindi base sa libro. Di man nagbasa ng libro to. Hindi, walang nagturo. Yung experience niya, yun yung nagpalago sa kanya at mare-recall pa niya yun at hanggang ngayon, ginagawa niya yun. So yung advice niya importante para sa atin. So kaya lang, paano natin matanggap yung advice kung punong-puno tayo ng yabang sa katawan, punong-puno tayo ng pride? So tanggalin muna natin kasi sayang nadidelay yung pagyaman. Okay? O ito pa isa. Ronald Morota, 3rd year high school. Base sa kanyang kwento, tricycle driver, dicer. Umalikap yun. In-expect mo sa tricycle driver. Naging tricycle driver ako sa dicer. Mga buhay nito, ATM nga nito, puro nakasanla eh, tama? O kumita 75 million, 8 years. O naka-sports car, 12 million ang bahay, 3 sasakyan, magandang buhay. O ano pa? Walang dahilan. Hindi sasabihin swerte, walang swerte. We are all sons of God. Lahat tayo anak ni Lord. Walang favoritism si Lord. Lahat tayo anak. O ito, si Lester, di ba? 150 million. And of course, Sir Gabs Castillo, nakaka-excite. Kasi bakit? Kalalabas lang ng Nissan 376 worth 4 million. Di ba? May resort, may hotel, may condo, may bahay. Lahat nasa kanya. Bakit? Pinagpagura niya. Deserving niya naman. Di naman ibibigay ng kampas sa kanya yan kung hindi niya deserve eh. Tama po? So, ang kailangan mo lang rito is maintindihan, maunawaan mo. Yung capacity mo, wag nating i-compare. Tama? Pero, kaya natin gawin yung ginawa nila. Kasi, ordinaryo lang yun eh. Yung actually, nagawa na natin before, nag-sacrifice na tayo. Maniwala po kayo sa akin. Okay? Ang dami na nating hirap na dinaanan. Naplipasan na tayo ng gutom, napuyat na tayo, napagtawanan na tayo, napahiya na tayo, na-India na natin. Yun lang naman ang niranasan nila.
Oh, kaya lang minsan ayaw mo nang maulit. Tama? Kasi nag-upgrade ka na. Nahiya na ako. Wala nang gano'n. Tuloy mo lang. Yayaman naman eh. Okay. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo. Tatapusin ko rito sa aking favorite verse sa Bible. Yung Mark 11 verse 24. Sabi rito, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ang ganda nito pag naintindihan ha. Pag naintindihan. Pero pag hindi naintindihan, mababaliwala yung pag-asa na yung binibigay nito. Kasi lahat na naging successful na tao, lahat ng yumaman, o sabihin na lang natin, direct to the point, lahat ng yumaman, ito ang verse na angkop sa kanila, sa amin. Kasi sabi rito, whatever you ask for in prayer, o explain ko ng konti, hindi man ako pastor, yung pagkakaintindi ko lang, alam na alam ko sa sarili ko na pag ibig sabihin ng whatever, kahit ano, pwede mong hingin sa panalangin. So pwede ako humingi ng Fortuner, pwede ako humingi ng kondo, kahit ano gusto ko, kaya kong humingi, kay Lord na makapag-aaralan ako sa Lasal. Kaya kong humingi ng income na 1 million, 2 million, kaya ko kasi whatever Kaya lang, pag hiningi ko siya kay Lord, ibabalik sa akin ni Lord. Ibibigay ko sa iyo, pero bigyan kita assignment. O ano raw yung assignment? Sabi ni Lord sa akin. Sabi niya, o sige, bigay ko sa iyo yung hinihingi mo, pero maniwala ka muna na tinanggap mo na. Kaya yung receive may letter D, so past tense. Dapat maniwala ko, natanggap ko na. O ngayon, kung nangyayari na sa akin, ngayon, sa present situation, nangyayari na sa akin yung mga pangarap ko, anong feeling ko dapat? Masaya. Masaya. Tama? Grateful. Nagpapasalamat kay Lord. Tama? Ibig sabihin, pag naniwala ko na tinanggap ko na nasa akin yung pangarap ko, mag-iiba na yung kilos ko. Tama? Kasi kailangan ni Lord yun Kailangan you become deserved na nakikita ni Lord na tinatanggap mo yung prayer. Kasi ang gagawin lang naman ni Lord, pag nakita ni Lord na naniniwala ka na tinanggap mo na, bibigyan ka na ng resources na kailangan mo dun sa magiging way para makuha mo yung pangarap mo. Like example, nasa negosyo tayo, nakita ni Lord, deserving ka. Okay? Naniniwala ka na tinanggap mo na, lagi ka ng masaya, lagi ka ng positibo, excited ka lagi, tama? O ano gagawin ni Lord? Di bibigyan nila lahat ng kailangan mo. Kailangan mo lang naman dito tao leaders sa dami nang nagpa-pray kay Lord na gustong umasenso sa buhay, ano ba naibigay sa'yo yon? Tama? O wala tayo pa alam kung hindi natin alam kung saan manggagaling yun tama? So pag nagawa mo yung assignment, naniwala ka na tinanggap mo, ano mangyayari? O yun yung promise niya, it will be yours. The big problem kaya di tayo nagiging successful, some of us nagpe-pray pero hindi naniniwala na natanggap. So walang changes sa attitude, walang changes walang pagbabago nakikita si Lord sa atin. Nagpe-pray ka na umawala yung arthritis mo pero pagkatapos mo mag-pray, masakit pa rin yung feeling mo. Hindi talaga maniniwala. Paniwala ka na magaling na yung arthritis mo. Na kahit masakit yan, ilakad mo. Nakanya po yung point ko and it will be yours. Grabe po. Ay, nako. Overtime tayo. Pero nag-enjoy ako. Nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy din kayo. Okay? So again, maraming salamat po. Okay? Tapos na actually tayo. So ito na po. Ultimate freedom ang promise po ng ating company. When we say ultimate freedom, nandiyan po yung health, nandiyan po yung financial, at nandiyan po yung time. And grabe po, we're so blessed. Chairman, thank you so much because 1OT is the answer. So last po na request. Okay, palambing lang. Okay lang ba na pasalamatan natin si Chairman? Kasi kung wala si Chairman, wala tayong pag-uusapan. Okay, walang magiging avenue, walang magiging way, walang magiging answer. Okay? Sa magandang buhay na future natin. Okay? So sabi ko nga, always saying, kung sino ka ngayon, yan ang mga decision mo noon. No regrets at all. Kalimutan na natin yung last past. But, kung sino ka sa darating na panahon, that is your future. Yan ay resulta na maging decision mo ngayon. So, starting, this is your day one. Every day is a day one. Day one ng pagbabago. Day one ng pangarap. Okay? Ngayon, magpayon pala mag-uumpisa. Okay? Kasi dapat every day is a day one ng pangarap natin. Para yung excitement level, hindi nawawala. Okay? Kaya nga po tayo nabibigyan ng pagkakataon. Pag ginising tayo sa umaga, when we say good morning, ang ibig sabihin, ano po? Itama ang mali na nagawa kahapon at ituloy ang naumpisahang pangarap. Okay. So again, maraming salamat po. Hindi ko po, kumbaga, yung pakiramdam ko po na nandyan kayo, nagtsatsaga kayo, is a blessing for me. Is a blessing for us. Is a blessing for sa atin pong lahat. Okay. So magtulungan po tayo. Okay. So again, maraming salamat po. To all the leaders po na nasa loob. Di man namin kayo maisa-isa pero alam namin, okay, nakasama namin kayo. Okay? Sa pangarap. Okay? So tulungan po tayo. So again, thank you so much po at God bless po sa ating lahat. Maraming pong salamat.